Guys, dito na tayo sa highway. Print pala muna ako para isang ano na lang, isang punta ko na lang doon. Kasi pag doon pa ako nagpa-print sa bayan, mainit doon eh, tsaka maraming tao. Eh dito sa amin, log na log dito. Kaya pa-print muna ako. Malapit lang pa-printan dito sa amin eh. Ayan, dito lang. Ayan, ito yung pa-printan sa amin guys. Para isang punta ko na lang, pa-print ko na lahat ng kailangan kong mga papeles. PDS lang naman, tsaka yung letter of intent ko. Hi ka sa vlog baka may gusto kong batiyan oh. Ayan si ate. Sige thank you ha. Okay na, nakapagpa-print na kay ate. Diretso na tayo sa PAO, Public Attorney's Office. Tayo magpapanotaryo. Recently guys, nung nakaraang vlog ko nga pala, di ba, nabanggit ko na nag-uniting ako. Uniting, unit earner sa teaching, yun. Kaya ako nag-uniting guys para makapag-exam ako ng LET o Licensure Examination for Teachers. Kasi yung kurso ko walang ano yun eh, board exam. So ang ginawa ko, ayun, nag-uniting ako. Kumuha ko ng teaching units. So natapos ko naman yung anong yun, yung schooling ko na yun. Tapos nag-prepare ako sa exam. Ayun, nakapasa naman sa awa tulong ng Diyos. Kaya ngayon, ayun, naghahanap naman ako ngayon ng ano, may eligibility na kasi ako, kaya pwede na mag-apply. Hindi lang sa ano, sa DepEd, kundi sa almost all ng ano, siguro sa lahat ng government agencies. Pwede na kasi eligibility na to eh, second level eligibility. Kung tawagin siya ay RA 1080. Eh hindi kasi ako pumasa-pasa sa civil service guys. Naka-4 na take na ako. Grabe. Siguro nga talagang ano lang, talagang iba-iba lang ang ano, kanya-kanyang panahon lang talaga. Kasi naka-4 akong take sa civil service. Pero dito sa ano, sa board exam ng teachers, nakaisa lang ako. Tapos math pa. Hindi ko naman para yan guys, nasasabi ko lang, gawa ng natuwa lang talaga ako kasi hindi ko akalain yun eh. Hindi naman ako masyadong nag-review, pero nag-review tayo. Hindi lang dikdikan talaga, hindi lang sunugan ng kilay. Pagtingin ko sa ano, list of passer, nandun yung pangalan ko. Halos ano eh guys, hindi malaman ng puso ko kung vibrate na kabaw ano eh. Talagang dugdug gano'n. Pasensya na guys, natuwa lang talaga ako nung araw na yun na nakakita ko yung pangalan ko sa list of passer doon. Ganun pala talaga pagka yung tipong yung matagal mo nang inaasam eh nakamit mo na. Ang sarap sa pakiramdam. Nung una hindi masyado nagsisink in sa akin, basta natuwang-tuwa lang ako kasi nakapasa ako. Pero nung yung part na nag-aasikaso na ako sa O-taking, kasi may O-taking yun eh, prepare na ako sa O-taking, yan, nag-ano na ako ng mga requirements para sa lisensya ko. Ang sarap guys, ang sarap sa pakiramdam na nanunumpa ka kasama mo yung ibang professionals. Sa ano kami, sa Lucena Convention Center, kasi yun ang pinakamalapit dito sa amin, sa Calabarzon region. Kasama nga namin yung taga ano Region 4B sa Mimaropa, may nakasama kami doon, mga taga Mindoro ata yun. Tsaka kung hindi ako nagkakamali, Palawan, Marinduque, yan, mga nakasama namin doon. Nagbiyahe pa sila guys. Hindi ko sure kung tawid dagat talaga yun sila eh. Pero ang alam ko Palawan, tawid dagat talaga yun. Ang saya guys, doon ako natuwa talaga, na overwhelmed sa saya na nakapasa ka sa board exam. Sobrang nakakatuwa. Sobrang salamat sa Diyos. So ngayon guys, naghahanap naman ako sa gobyerno ngayon ng mga vacancies. So yun, nakakita na nga tayo. At ito, kaya nga nag-aasikaso ako. Sa ako na lang re-reveal sa inyo guys kung ano, saang ahensya.
Kung matanggap man tayo, edi ayos, saka ko na lang re-reveal. Malalaman nyo din naman yan guys. Wow, ang ganda oh, Mustang. Woo! Convertible. Ngayon, ano muna tayo? Asikaso muna ng mga requirements. Pasa muna ng requirements. Ayan, PDS. Ayan, by the way guys, kapag ka nag-a-apply kayo sa gobyerno, yun ang gamit, PDS, Personal Data Sheet. Hindi na resume. Dati daw kasi resume. Hindi ko lang sure ha, kasi hindi naman ako umabot sa ganun eh. O ngayon, PDS, Personal Data Sheet. Para siyang pinagsamang biodata at resume. Talagang pang ano siya guys, pang government kasi nakaayos talaga. So yun nga guys, natapos ko nang fill upan yung ano ko, yung PDS ko. By the way, sa ano ko na pinill upan siya sa computer ko, na computerized na siya. Pero merong mga ibang ahensya guys na kailangan handwritten yung pagpipill up mo. Eh yung in-applyan ko namang ano ngayon, department ng government o ahensya ng government, eh hindi naman nila nire-required. Yun, kinomputerize ko na para mas maganda, kasi hindi maganda yung ano ko eh, penmanship ko. Pangit ako magsulat talaga guys. Pero ano naman, naiintindihan naman, hindi lang talaga maganda. So ngayon, ayun, ang next step doon, panonotaryohan na sa government, sa ano, lawyer. Ang alam ko nagnonotaryo, lawyer lang talaga eh. Kaya doon tayo sa Public Attorney's Office o PAO. Hindi ko lang alam kung may bayad o libre din. Pero sana walang bayad para ano, maka-menos tayo, di ba? Kasi hindi rin birong magpa-print ganyan. Tapos pagka nagpapatawag ng halimbawa, interviewin ka, kung din pa ako sa main ng ahensya na ina-applyan ko, di luluwas pa ako. Kaya ano, bibiyahe pa ako ng malayo. Ibig ko sabihin, sana walang bayad yung pagpapanotaryo para tipid. Kasi mahal din ang magpanotaryo guys. Hindi ko alam kung nasa 200 pesos. O isipin nyo naman yung 200 pesos, isang full tank ko na yun dito sa motor ko. Ang traffic dito ngayon, laging traffic dito sa ano. Ito yung mismong bahay ng Santa Cruz guys. Papasok na tayo. Lagi na talagang traffic dito. Kalimitan. Ang init lang ngayon. Pero mas gusto ko na to kaysa umuulan. Dapat mag-upload ako nung nakaraang linggo. Kaya lang guys, yung ano ko naman, audio ang pangit. Kaya hindi ko na tinuloy. Hindi siya maintindihan, parang ngongo. Kaya hindi ko na tinuloy. I-edit ko na sana eh. So dito yon, ayan. Sa may school na to yun. Ito yung palatandaan ko eh. Ito, dito. Tanggapan ng Manananggol Pambayan o Public Attorney's Office. Guys, balikan ko na lang kayo mamaya. So guys, okay na. Napaka-smooth ang transaction sa ano, Public Attorney's Office. At take note guys ha, free po ang ano, free po ang service nila pag magpapanotaryo kayo ng PDS. Or hindi ko lang alam kung kahit na anong notaryo, libre sila. Pero nagpanotaryo ako ng PDS, walang bayad guys. Ang kailangan nyo lang ay yung PDS, ipaserox nyo ng isang kopya. Tapos yung ID na inilagay nyo doon, halimbawa driver's license, kagaya ko, driver's license yung nilagay ko, papaserox din kayo ng isang copy. Then ayun, ipaprocess nila yun para notaryohan. Then ayun, bibigay na sa inyo yun. Then good to go na. So ngayon, pauwi na tayo. Ayun, ito ang aming PAO. Ayan, PAO office. Ayan, dito sa Santa Cruz, Laguna. Uwi na tayo. Ay, babalik pala ulit ako kay ate na nagpo-photo nagpiprint dun sa may sa amin. Kasi ipapa-scan ko tong aking letter of intent. Kailangan kasi naka-soft copy kasi hindi natin ipasa, i-email sa kanila. Kaya kailangan mapaskan ko to. Tsaka itong PDS ko, mapaskan ko. Then yun, good to go na tayo. Pwede na nating ipasa. Mukhang uulan na naman guys oh. Nagdadagim na oh. Kita na dun sa ano, sa may bundok na naman sa may malapit sa amin. Kanina ang init, tapos ngayon biglang bagay. Okay na rin yan, at least makulimlim. Basta wag munang uulan habang hindi pa ako nakakauwi. Ay, sana talaga guys matanggap tayo sa ating application dun sa agency na yan, dun sa department na yan. Sasabihin ko din naman sa inyo guys, once na talagang ma-hire tayo,
By the way guys, pag mag-apply kayo sa gobyerno o sa public service, merong dalawang may COS o Contract of Service. Yun yung contractual pagka sa gobyerno. Tapos isang yung plantilla na tinatawag. Ibig sabihin yung item talaga, permanent job yun pagka ganon. So sa atin, wala naman akong akaso doon kung contractual o permanent. Basta sa akin maka-apply lang. Pero mas maganda kung permanent. Parang binawi ko rin. Parang binawi ko rin yung sinabi ko eh. Siyempre, sino ba namang ayaw ng permanent kung meron na, di ba? Pero as long as makaka-apply ka sa government, kahit contractual, mabuti na yon. Ayoko kasing magturo guys eh. Kaya ako actually may hiring dito ng yung DepEd dito sa amin, yung district office. Kung hindi ako nagkakamali, district office kung tawagin yun eh. SDO, School District Office. Naglabas sila ng hiring. So ayun, may may checkpoint, HPG. Kala mo may na-aksidente, ang traffic eh. Yung pala may checkpoint. Anyways, nasa na nga ba ako? Limutan ko tuloy yung sinasabi ko. Gaya nga ng sinabi ko kanina guys, sino ba nga ayaw pagka may permanent na position, di ba? Kahit naman sino, permanenteng trabaho ang gusto. Balik tayo sa sinasabi ko kanina. Yung SDO dito, yung School District Office, kung di ako nagkakamali, o District Office kung tawagin nila, DO kasi lang binabanggit nila eh. Nag-post sila ng mga teaching personnel, hiring ng Teacher 1. So hiring ng, hindi ko alam kung saan ang place of assignment kung sang school, elementary tsaka high school nakalagay doon, senior high school. Hindi talaga ako into teaching guys, kahit kumuha ko ng units ng teaching. Sabi ko kasi sa sarili ko, hanggat maaari, hanggat may non-teaching personnel o kaya merong mga administrative na jobs, clerical jobs, yun na lang yung applyan ko. Ang daming hiring ng Teacher 1. Ewan ko kung saan nila ilalagay yung mga yon. Both elementary and senior high school. Hindi ko lang alam kung saan school nila ilalagay. Around dito sa Laguna. Siguro kung talagang hinihingi na ng pagkakataon, why not, di ba? Permanent job ang Teacher 1. Permanent na position sa public school. Tapos ang ang salary maganda rin. Hindi ko lang alam kung nasa 29 o above 30 ang sahod ang Teacher 1. Ang ginawa ko, naghintay-hintay muna ako. Kasi malayo pa yung submission ang deadline ng submission ng Teacher 1. Sabi ko, kung sakaling wala talagang ibang mag-hiring, magpapasa na ako sa Teacher 1 dun sa DepEd. Mga ilang araw pa lang, mga ilang days pa lang may mga nag-post na ng na hiring sila sa sa mga ahensya tsaka department ng government dito sa amin. Kaya ayun, hindi ko na pinalampas, sinapplyan ko na kaagad. Bahala na kung saan nila ako ilagay sa Calabarzon, pero hopefully consider kung saan ako malapit, kung saan bayan ako malapit, or province. Kasi dito sa Laguna medyo malaki din yung Laguna, pero kahit saan sa Laguna okay lang sa akin. Wag lang sana ako Batangas, ganyan, Cavite, Rizal, Quezon. Wag lang sana, Laguna na lang sana, kahit na saan sa Laguna. Hopefully sana dito lang din sa may sa amin, para hindi ko na need umalis, hindi ko na need mag-relocate. Balik ulit ako kay ating paprintan. Papaska naman tayo ng mga files na kailangan natin para maging soft copy. May send ko sa email. Then pag nagawa ko na yon, nakapag-comply na ako dun sa hinihingi ng agency, ng department na ina-applyan ko. So waiting game na lang tayo sa email nila o kaya sa tawag nila, kung alin ang gagawin nilang means ng communication sa akin. Hopefully guys, sa awat tulong ng Diyos, mahire ako dito sa posisyon na ina-applyan ko. Sana maganda tong audio ng aking kasi ilang beses na ako nagta-trial and error, ang pangit lagi. Sana hindi siya kulob. Kasi nung last time, etong mic na to ang gamit ko, kulob. Tapos yung nung isang beses naman, naka-mono. Sana yun, dalawang upload sana yun. Wala, hindi ko na in-upload. Ang pangit kasi ng audio halos hindi talaga maintindihan. Hopefully sana ito
tong video na to, tong vlog ko na to. Maganda ang ano, maganda sound, maganda yung audio niya, yung sa agap ng mic. Okay, dito na tayo kay ate. Te, balik ulit ako. Nag-i-scan ka ba ng long? Long? Ano gagawin sa long? I-scan yung PDS ko, kaya? Ayun, para may send ko sa email. Okay. Thank you. Okay, let's get it on. Ay, buti nakita ko si kuya. Si kuya na nagpapadeliver ako ng tubig dito eh. Kuya, tatlo! Buti na lang, napansin ako. Thank you kuya. Doon kasi kami nagpapadeliver ng tubig guys. Eh, buti naalala ko, paubos na yung tubig sa bahay eh. Konting-konti na lang. Okay, home sweet home. Home sweet home. So guys, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin ngayong araw. Kita-kits na lang ulit next vlog. Salamat sa panonood. Ingat tayong lahat, ride safe.